Po, Sec. Ma'am Chia, Ma'am Maricel, magandang umaga po. Magandang umaga Pasensya na po. Baka mahina ang signal. Nandito lang po ako sa MacArthur Highway sa Pampanga. Oo, Pasensya na po. loud and clear, Sec. O ano po bang meron dyan ngayon sa MacArthur Highway sa Pampanga at nandiyan po kayo ngayon? Opo, sinisigurado lang ho natin kasi alam niyo naman noon, ngayon na ho talaga dadagsa yung mga biyahero natin ngayong Wednesday, Mercury Santo. Sinisigurado lang natin na talagang free from obstruction itong national highway natin. Lalo na sa construction, pati na rin yung mga truck na minsan bumabagandra sa kalye mismo para tuloy-tuloy yung daloy ng traffic at kahit paano makatipid naman sa biyahe at saka sa konsumo ng gasolina at diesel yung mga kababayan nating bumabiyahe. Ay, Sec, hindi nyo kasama ngayon. Direktiba ng Pangulo natin. Ayun nga, Sec, hindi mo kasama ngayon si PBBM kasi parang 2 araw sila magkasama eh. Oo, hindi ho. Dito lang ho. Sinisigurado lang namin kasi meron kaming kailangan mga patsin dito ng mga butas-butas na area ng MacArthur. Sinigurado lang ho natin na na matapos kaninang madaling araw. Ngayon tuloy-tuloy na yung daloy ng traffic dito. Wala nang mga harang. MacArthur sa Pampanga to, Sec. Daanan nyo rin po yung sa Bulacan. Ang Opo. dami din pong patsi-patsi doon. Opo, yun nga po. Bulacan po, ganun din. Pero pinahinto ko muna kasi magdadagsaan na yung mga sasakyan ngayon. Ang importante lang, wala nang mga stop and go. Wala na yung mga harang sa kalye para tuloy-tuloy yung daloy. That's nice. Pero yung pangmatagalang pag-aayos, gagawin na natin after Holy Week na. Alam mo, mabuti na nakita niyo po yung issue na yan, Secretary Vince Dizon. Kasi ako mismo nakikita ko, not just in Pampanga, even in Bulacan, at yung mga susunod pa na areas, ang dami po talaga mga nakapark na kung ano-ano mga sasakyan dun sa paligid na nakakabalahaw po dun sa mga sasakyan. Pwede sana umusad ng mas mabilis kung wala. Pero sige, ito po, pag-usapan natin, Sec Vince. Meron pong mga itinigil na road projects ang DPWH except for EDSA rehabilitation. Aside from EDSA rehabilitation projects, meron pa bang iba na magtutuloy ngayon pong Semana Santa na mga proyekto? The more you practice chair tai chi, the better you'll look and feel. Starts. Basta ho yung mga wala sa national highways, tuloy-tuloy naman po yun. Pero sa national highway po kasi, kahapon nga inanunsyo po ni Secretary John Vic Remulla yung direktiba ng Pangulo na kailangan lang talaga na free-flowing yung ating national highways para wala akong tumutukod kasi malaking bagay ho yun kasi pagka tumukod, dagdag konsumo sa gasolina yun at dagdag perwisyo sa mga biyahero natin. So, yun ho muna ang pinatigil natin. Pero yung mga hindi naman national highway, tuloy-tuloy. Yung EDSA naman, special exemption yon. Kasi pagka naman na Holy Week, ang EDSA medyo kakaunti ang sasakyan. So dyan naman po, imbes na huminto, talagang hahataw pa tayo, 24/7 tayo, simula mamayang gabi. In fact, nandun nga po ako sa EDSA mamayang gabi para lang masigurado na talagang papaspasan natin. Oo, Sec, wala kang pahinga. Hindi ka mag-Holy Week, Sec. Di ka lalabas ng bansa. Hindi. Dito lang. Kasi kailangan bantayan itong mga alam mo naman. Minsan sa DPWH, marami din pasaway kaya kailangan bantayan natin Ito pong binabanggit ninyo na EDSA rehabilitation that will start today, mamayang 10 p.m. po yan hanggang Monday ng alas 4 ng umaga, Orense hanggang Rojas Boulevard. Anong eksaktong scope po dito yung tatamaan? Tsaka ilang lanes po yan? Actually, pipilitin natin kung ano ang kaya nating tapusin. 24/7 po tayo, araw-gabi. Magtatrabaho po tayo. Kamukha din po ito nung ginawa natin nung Pasko na wala masyadong sasakyan kaya nakaka 24/7 construction tayo. So nagpapasalamat po tayo sa MMDA, pinayagan tayo dyan. Pero kasama na rin to sa pagpapaspas natin kasi sabi nga ni Pangulo, the earlier na matapos natin tong first phase ng EDSA rehab, the better. So pipilitin natin kung ano ang kaya nating tapusin hanggang Lunes ng madaling araw. Pero kung hindi po... Kasama na rin yung sidewalk. Oo. Kasama na rin yung sidewalk tsaka yung mga bike lane natin. Okay. Gagawin na rin natin, papaspasan na rin natin. Oo. Sec, total lanes lahat yon o may kahit paano may isang lane naman po lahat? So talagang sarado po ito? Hindi tayo magsasara pero
tuloy-tuloy lang tayo ng trabaho kasi ang kagandahan naman, mabilis naman yan kapag natuyo na yan, pwede nang daanan. Oo. Pwede ba balikan lang natin, Sek? Kailan natin sinimula yung EDSA Rehab sa South? Kasi last week kasi, napadaan ako dyan, nagulat ako kasi sabi ko, pwede palang ganito, mabilis matapos, tapos maganda. Hindi ka natutugs-tugs-tug sa gitna ng EDSA. When did you start the yun nga project? yung At kailan po Tayo, nung Sige po. December 24 ng gabi, ng hating gabi nung December 24. Oo. Tapos, nag-24/7 tayo hanggang January 6. January 4, sorry. Tapos ngayon, lang tayo, yung 10 p.m. to 4 a.m. lang tayo. Pero nabubuksan naman natin ng 5 a.m. kaya halos hindi talaga nararamdaman ng mga kababayan natin. Pero ang hindi na lang pwede naman basta mag-coordinate ng mabuti. Ang nakita kong hindi na lang maayos diyan yung pagbaba dun sa may underpass diyan na hindi pa maayos dun sa ilalim. Pero in all fairness, yung mula Makati hanggang dun sa dulo, medyo mas maganda na yung kalsada. Sek, anong klaseng project yung ginawa dyan? Ito ba yung Japan technology na sinasabi niyong mabilis? Ano yun? Bakit ang bilis? Tsaka, Yes. ano ito? Hindi talaga madaling masira? Mas maganda compare dun sa normal na Oo. ginagamit ng DPWH? Oo, dati kasi normal asphalt lang yung ginagamit natin. Ngayon, yung ginagamit natin ngayon, yung ginagamit na rin nga sa mga runway natin sa NAIA, sa Clark at sa ibang mga international airports natin. So mas matibay na ito. And mas mabilis siyang ilatag. Kaya kung napapansin nyo sa mga video na inilabas natin, ang naglalatag nito makina na, hindi na tumano-mano. Kaya mas mabilis talaga siya. So kung December At mas matibay. December at March ngayon, medyo mahaba na yung natapos. When we talk about EDSA rehabilitation sa part ng Norte, meron na ba tayong target date na simulan po yan? Para kahit papano kaming mga papunta ng Norte, ma-experience din naman namin yung wala ng kalabog sa EDSA. Opo. Magpapabid na po tayo nung Orense hanggang dulo na, hanggang Monumento, ngayong after Holy Week. So hopefully po, makakasimula na tayo bago magtag-ulan. Pero ang problema lang natin, medyo babagal tayo pagdating ng tag-ulan kasi syempre hindi natin pwedeng i-risk yung quality kapag umuulan. Kasi Sek, malaking epekto yon. oo, tama naman. Sek, yung pagpapabidding, talagang ganun po ang mangyayari. Hindi ba yun dahil maganda yung gawa dito sa southbound nung may hawak, sa kanila ibibigay? Hindi instant ganun, kailangan dumaan pa rin po sa bidding, ano? Hindi po Hindi po. Opo, kailangan pong dumaan sa bidding yan under yung sa batas natin. Pero ang maganda naman po dyan, very transparent na tayo. Lahat yan, ilalabas sa live streaming. Tapos, sisiguraduhin talaga natin na dekalidad ang gagawa. No, kamukha nung nakikita natin ngayon, pagka dekalidad talaga yung kontratista, ito po yung kontratistang gumagawa sa ating mga runway sa airport at pati na rin dito sa SLEX natin saka sa Skyway. Sila din yung gumagawa doon. Sino tong So, makikita talaga natin. Sino po itong kontratista na ito? Redicon po. Ano po ulit? Redicon po. Ano na yan? Sa pagkakaalam ko, ang Redicon is parang 35 years na kumpanya yan. Redicon. At ang ginagawa talaga niya, Redicon. Parang 35 years na po in the industry yan. Malaki pong kumpanya yan. Redicon. Magkano na yung nagastos natin for South at magkano yung gagastahin natin for EDSA North Rehabilitation? So, Ma'am Sa, kung maaalala natin, ang original budget nung plano pa ni Sec Manny Bonoan noon for EDSA Rehab is 17 billion. Dahil po sa pagbabago natin ng teknolohiya at nagbaba din tayo ng presyo ng mga materyales, yung budget na lang natin for EDSA Rehab ngayon ay 6 billion na lang for 17 billion, from 17 billion. So, para po dun sa phase 1, mga mahigit 1 billion lang, mga 1.3 billion. Tapos yung from Orense hanggang Monumento, yung remaining na ng EDSA, ano na lang, mga a little close to 5 billion na lang, less than 5 billion na lang ang magagamit, ang magagastos diyan. So yan ibibid na po natin ngayong after Holy Week. Sek,
Magandang umaga. Napansin ko lang po... Ay, sorry, nawala po ba? Hindi, Si sir. Maricel na po ito. Oo. Ayan. Sek, napansin okay. ko kasi Hi, Maricel. Good morning po. Magkakasunod po yung pagbubukas natin ng mga expressway, yung mga toll road. Opo. Very Opo. timely doon sa pagtaas ng petrolyo. Ano ba to, sir? Pinapaspasan? Pinapaspasan po talaga ni Pangulo. In fact, ano pa yan, no? Bago pa declare ng state of emergency si Pangulo, mga 3 weeks ago pa, sinabi na niya kung ano pang kaya nating buksan, paspasan na natin. Meron pa nga ang isa sana, kaya lang hindi umabot. Yung sanang Calax mula Governor's Drive papuntang Silang. Dapat pinipilit natin, kaya lang hindi na tayo umabot. Pero tingin ko, within the month of April, mabubuksan na rin natin yan. So far, sir, ilan na po yung mga toll road, mga expressway na binuksan natin para matulungan yung mga motorista? Isa po sa Metro Manila, yung rampa ng NAIA X, papasok ng Terminal 3, para hindi ka nabababa sa Resorts World, hindi ka na matatraffic sa ilalim. Diretso na sa rampa ng NAIA X. Tapos meron tayong mula Cavite hanggang mula Parañaque hanggang Taguig. And then itong binuksan ng ni PBBM kahapon, yung sa Cabanatuan naman. Ngayon, ang susunod naman, yung sa south naman, sa Cavite, sa Governor's Drive, papuntang Silang Cavite. Napakalaking bagay din nun. Kasi hindi ka na kailangan, lalo na yung mga bumabiyahe papuntang Tagaytay, malaking ginawa na yon. No? Pero hopefully this month of April, matapos na natin yon. At sa pag-aaral po ng DPWH, sir, gaano po kalaki yung pwedeng matipid ng mga motorista dahil dito sa pagbubukas nitong mga expressway? Hindi ko lang alam, no, in terms of yung dami ng litro ng diesel o ng gasolinang matitipid. Pero yung dami ng sasakyan, napakarami po. Halimbawa po, dun sa Parañaque to Taguig, 35,000 per day. 35,000 vehicles per day po ang makakagamit noon. At yung travel time, isang oras kalahati, magiging parang 15 minutos na lang ata. No? So, ang laki po noon. Yun namang sa kahapon, yung sa Cabanatuan, yung dating from Tarlac to Cabanatuan na isang oras kalahati, 20-25 minutos na lang yon. And mga 11,500 vehicles yon. No? So napakarami po talagang mga matitipid dyan. No? At hindi lang tipid, no? Tipid sa oras, tipid sa konsumo, tipid sa gastos. Pero in fairness, sir, yung Cavitex tinry ko rin nung Monday eh. Hindi nga 15 minutes 6 minutes ko lang nakuha. Although wala pa kasi akong kasabay na sasakyan. Mag-isa lang ako. Ingat ka lang, ma'am. Baka naman masyado ka mabigat. hindi naman. Pero sir, umamadali, hindi naman ako nagmamadali. Pero sir, sinimulan na ba yung free toll doon? Kasi nung unang araw na binuksan, nasingil pa akong 38 pesos eh. Naku, yun na. Pinagbayad ka ba? Naku, dapat i-reimburse ka kasi sabi ni Pangulo, free toll dapat yun. Siningil yung TV5. Siguraduhin na free toll. Sir, etong sa Cavitex... Pati po yung Cabanatuan, free toll din yon. Hanggang kailan po libre yung toll dito sa Cabanatuan, sir? Ang sabi ni Pangulo, hanggang December, pinapalibre niya. Okay. Sir, Hanggang December of this year, so remainder ng 2026. At yung sa Cavitex, buong Abril po, ano? Buong Abril, buong Abril. Opo. Sir, ilan na rin po yung mga chuper operators na nakausap namin at umaaray talaga dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung iba,
kagaya ng mga nakakausap namin na fishermen, naghahanap na lang daw ng ibang trabaho, parang gusto na lang sumama sa construction kasi nga masyadong mahal yung petrolyo. Meron po bang plano ang DPWH patungkol dito sa mga gustong mag-shift ng trabaho ngayong mataas ang petrolyo? Baka meron kayong mga bakante dyan sa DPWH, mga construction workers. Opo, alam mo, ang kagandahan nga po nito is pinapapaspasan po talaga ni PBBM itong ating mga construction projects. So, ano po sa mga kababayan natin po, marami pong magiging available na trabaho sa construction sa kanya-kanya yung mga lugar. So, kung medyo naiipit na po kayo dyan sa ginagawa yung trabaho ngayon dahil nga sa pagtaas ng crudo, ito po, marami pong magiging available na trabaho dito sa construction. Ano po ang dapat nilang gawin, sir? Ano po, gamapit yan po sila sa DPWH. Marami pong mga sisimulan ng mga proyekto ngayon, lalo na itong 2026. Baka suggestion lang, Sek, baka we can create a portal for that or a point person para yung mga drivers nga or fishermen or farmers na hirap and they want to enter yung construction industry, mas madali po para sa kanila kung sakali man naghahanap ng ibang pangkabuhayan. Oo. Sek, gagawin po natin yan, Ma'am Sa. Oo. Sek Vince, alam mo, ito paulit-ulit na itong tinatanong sa'yo, pero paulit-ulit nyo rin naman po sinasabi na hindi naman po kayo tatakbo. Pero sure na po ba yan, Sek Vince? Talaga po bang hindi po ba talaga kayo tatakbo sa 2028 elections? Alam nyo, hindi po tayo, hindi naman talaga tayo politiko, ma'am. Trabahante lang tayo from the very start. 30 years na ako sa gobyerno. So, trabaho lang po ako talaga. Trabaho lang po. Kung ano po ang kakailanganing role ko sa public service, yun lang po ang gagawin ko. Hindi po tayo politiko, ma'am, talaga. Oo. Sek Vince, anong pwede makapagpabago sa isip po ninyo? Ay, nako, ma'am. Hindi dapat pinag-uusapan yan. Distraction lang yan, ma'am. Trabaho lang tayo. Pero, Sek Vince, ito na lang. Tweak ko ng konti yung tanong. May posible ba magpabago sa isip ninyo? Nako, ma'am, like I said, hindi, ayokong pag-usapan yung mga ganyan. Kasi talagang distraction lang yan. Trabaho lang po tayo talaga. So, dire-diretso po ang trabaho ninyo. Sorry po, pasensya. Okay lang. Tuloy-tuloy lang, ma'am. Okay lang po, Sek ma'am, Vince. Tuloy-tuloy ang trabaho hanggang ito, dire-diretso, Thursday, Friday, Black Saturday, wala pong pahinga? Opo, kasi kailangan talaga tignan natin yung mga ginagawa ngayon, lalo na itong EDSA. Kasi in fact, gusto natin talaga matapos na ng mabilis to Oo. Last na lang, Sek Vince, bago ka namin pakawalan. Kung hindi daw po kayo tatakbo, bakit daw po kayo laging kasama ng Pangulong Marcos Jr.? Ay, yan? Kasama sa trabaho po yun. Kasama sa trabaho lang po yun. Sige po. Kasama ng iba nating mga kasama sa kabinete. Oo. Sek Vince, last na lang po. Baka meron kayong gusto pang sabihin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Itong mga nag-aabang ng mas maayos na daan na dito na may kaugnayan po sa mga DPWH projects. Ongoing po ngayon. Opo. Unang-una po sa mga kababayan natin, mayroon naman tayong mga hotline at pwede nilang itag yung DPWH sa social media. Kung meron lang pong mga mapansin kayong mga obstruction pa sa mga national road natin, pakireport lang po para ma-action natin agad. At ingat lang po tayo sa biyahe at kung kaya po nating mag-carpooling o magsama-sama para menos po sa konsumo, menos sa gastos po ngayong Holy Week. Ingat lang po sa biyahe. Sek Vince! Mag-bike na lang tayo ngayong Holy Week. Nako, Sek Vince, alam mo, kung hindi malubak ang daan sa Bulacan, talagang babiking ko hanggang dito po sa Mandaluyong. Nako, ma'am. Ayusin natin yung Maharlika Highway doon sa Bulacan. Yes, please. Paulit-ulit na sisira. For sure, yung mga taga Bulacan, alam na alam po nila yan. Gagawin ngayon, sa susunod na linggo, bubutasin na naman. Parang substandard yung gamit lagi dyan? Aray. Bukas po, pupunta po ako sa sa yung boundary ng Apalit sa Kapuliran. Merong notorious doon na area na talagang butas-butas yung kalye. So, checking ko po yung trabaho doon. Sek Vince, meron pa akong isang ihihirit ha. Kahapon po kasi last day ng ICI. Ano po ba ang tingin ninyo doon sa naging resulta ng ginawa nilang investigasyon? Na-achieve ba nila yung tina-target natin? Ma'am, hindi ko pa po nababasa yung full report. Makukuha ko po yan siguro after Holy Week. Pero tingin ko naman po, unang-una, kahit naman po na natapos na yung trabaho ng ICI,
wala naman po tayong tigil kasama po ng ating ombudsman. In fact po, no, hindi ko lang po talaga masasabi sa inyo yung, kasi po ang usapan namin ni Ombudsman Boying, siya po ang mag-aanunsyo. Pero after Holy Week po, nasubmit na po kasi namin yung mga dagdag na impormasyon na kailangan ng ombudsman para sa mga dagdag ng kaso. Pero hintayin na lang po natin yung ombudsman na mag-announce at mag-file after Holy Week. Kasi yun naman po ang sinabi niya sa akin nung kami po yung nag-usap. No, ito pong pagkatapos ng Holy Week, yung pong nasubmit nating dagdag na information on areas like Cebu, like Pampanga, dagdag pa sa Bulacan, at sa Region 8, ilalabas na po nila. Pero hintayin na lang po natin si Ombudsman Boying na mag-announce. Opo. Tuloy-tuloy naman po yun. Sir, syempre tututukan po natin yung announcement ni Of course, Sec Boying. wala pong tigil yan. Opo. Hindi Pero, po ibig sabihin na natapos na po yung ICI, tapos na to, hindi pa po. Matagal pa po ito, far from over po ito. baka pwede nyo po kaming bigyan ng idea kung gaano po kadami yung aasahan natin na masasampahan ng kaso. Inirekomenda po ng inyong ahensya kasi ang ICI yata nasa 60 plus eh. Baka may naidagdag kayo. Actually, ang count po namin sa DPWH, yung mga pinadala na namin sa ombudsman, Ay, no, nawala. 100 plus na pong mga tao ang rekomenda natin. At hindi ko, pasensya na po, hindi ko lang po pwedeng pangunahan si Ombudsman Boying dahil alam niyo naman, yan naman po talaga ang kanyang, ang kanyang mandato. So, hintayin na lang po natin siya, no? Mag-a-announce po siya after Holy Week. Oh, Sec Vince, ano ito? Yung 200 plus na nire-recommend yung kasuhan? Puro DPWH... 100 plus. 100, I'm sorry, 100 plus. Puro DPWH officials? May mga mambabatas, Ay, no, politicians? Hindi Paano po? Meron pong mga mambabatas dyan. So kasama yung mga Hindi ko lang po senador. pwedeng sabihin. Opo. Opo, kasama na po yan yung mga na-refer natin dati. Pero meron pa pong mga dagdag. Sir, huling hirit na lang. Baka may balita ka kung nasa na si Saldi ko. Tagal nang nawawala eh. Oo nga, no? Well, again po, alam ko po, no, sa huli namin pag-uusap ni Ombudsman Boying, I think napupuntirya na po nila at nakikipag-usap na po sila sa mga foreign partners natin, kasama na ang mga foreign law enforcement agencies at mga bansang napupuntirya nila kung saan nagtatago itong si Saldi ko. Pero tingin ko lumiliit na po yung kanyang yung kanyang mundo, ika nga. Oo, Sec Vince, bilang ikaw pa rin ang head ng DPWH ngayon, kumusta? Natigil na po ba yung kalakaran ng porosyentuhan dyan? Kung hindi pa po nila ititigil yan, no, kung meron pang mga pasaway diyan, pasensyahan tayo, masasama sila ng mabilis dito sa mga kakasuhan natin. So you're So very... yun naman po talaga ang You're very... very tayo na Oo. very strict po tayo sa ating sa ating directive na wala na, tama na yung kalakaran na yan. Oh, you're very confident na under your watch wala nang ganito na mga porsyentuhan. Yan po talagang talagang yan ang talagang tinatakot po natin lahat ng mga taga DPWH na itigil na nila yan, no. Ayusin na nila yung trabaho at nakikita naman natin kapag po yung pera hindi ninanakaw at maayos, nakikita nyo naman sa quality ng trabaho No, talagang hindi natitipid, hindi na short-change yung mga kababayan natin. Sige po, Sec Vince, wala ka ng boses, pahipahinga din pag may time. Sorry po. Salamat sa po, oras. Ma'am Sa. Oo, salamat po sa Ma'am oras. Maricel, salamat po. God bless Salamat po. Bye po. tayo, Ma'am Sa. Oh, sige, bye Ngayong tayo Holy Week. soon. Basta wag mo ko iwan sa ahon. Secretary Okay. Vince Dizon po. Ay, hindi po. Secretary Vince Dizon ng DPWH. Mabilis kasi ito eh. Nakasabay ko ito last year sa Tour of Luzon. Talaga? Oo, kung ako, huli